Nung kinuha ko yan, sabi ng chewing ko, oh, di ba yan ay mapinapasabog na lang sa pelikula? Tapos sabi ng lola ko, kumuha ka na naman ng bulok. Sabi ko sa isip ko, hintayin nyo lang. Ayan. Eh na, ngayon, diba? gandang-ganda sila ngayon. Mapapanood na nila sa vlog, no? Okay guys, nandito na tayo ngayon sa UP Diliman. Dito sa favorite area natin. Medyo rogue kasi yung datingan dito guys. Anyway, ito yung shoot natin ngayon. B13 na Nissan Sentra. Bang! O naman boy. Matagal-tagal na tayong actually guys, di na pag-vlog ng ganito. So gusto ko lang i-share ulit sa inyo. And ma-refresh tayo kung ano yung kwento ng mga ganitong B13. Tsaka bihira kasi ito buuhin guys actually. Piling-pili lang yung nakikita kong ganitong buo talaga. Kadalasan syempre Corolla, Civic, yung mga gustong-gusto mga Honda boys natin, di ba? Pero anyway, meron tayo ditong Nissan Sentra na para sa akin, datingan ni Cory, stock look talaga, pang. Tsaka tingnan mo yung pintura. Anyway, tawagin natin yung owner, share niya sa atin kung anong kwento ng kanyang Nissan Sentra. Let's go! Pops, kamusta? Ano pangalan natin? Nico Soriano. Actually, first time ko nakita to sa Facebook. Yung progress kung paano na siya nag-start, no? Bigyan mo naman kami ng summary, bakit Nissan Sentra yung gusto mong platform? Ano lang din, na-inspire lang sa mga nauna eh. Parang nung time na naghahanap ako ng project car. Kasi bago to, pang ano ko na ba to? Pang 9 or pang 10 ko na atang project car. Marami na rin. Marami na. Oo, dati mga ako, EG Hatch, nakadalawa ako nun. Honda boy ka pala. Honda boy ako dati. Honda boy ka pala. Siyempre lahat naman eh. EG Hatch, dalawa. EF Hatch, isa. Tapos Civic LXI Bigote. ESI, dalawa rin ata. Tapos nagkaroon din akong Corolla. Talaga? Tapos Dami small rin pala, body. no? Naka 4AG silver top. Dati. Okay. Madidiin, pre. Sakto lang yun. EF? Pucha, madiin yun EF pa, yun yung thought ko. Tapos yun, naghahanap ako ng isa pang project car na next. Mahirap walang sasakyan, papi. Oo, tama. Mahirap eh. Lalo't nung time na yun, nagpaplano na ako mag-asawa. Siyempre, magkakaroon ka ng baby. Ganun. Ang hirap naman kung motor kami lagi. Nag-search ako ng isa pa. Dati hindi ko pinapansin yung mga B13 eh. Nakita ko yung mga B13 ng mga naging idol ko na. Nung sumali ako sa group ng Nissan mga Facebook page, nakita ko yung kila Gabriel Lampa, kila Jim, lalo yung kay Nico Roque. May ganito siya na talagang straight GTS1 lahat, labas loob. Yun, nung nakita ko yun, basta lahat yun, parang kala mo galing Japan. Yun na, parang nalabat first sight na ako sa B13, lalo na sa GTS1. Kasi nga, parang pasok siya sa personality ko eh, na hindi siya mukhang matulin. Oh, titignan mo, hindi naman mukhang matulin. Mukhang ano lang. Hindi matulin pero alam mong nagkukotse yung may-ari. Parang gano'n. Oo, parang gano'n. Hindi ko alam kung may release na ganyan sa Pilipinas, no? Kasi ang nandito, di ba, Super Saloon, hanggang doon lang tayo. Di ba, ang akala natin, Super Saloon na yung top of the line. Meron pa sa Pilipinas, ito, SE Saloon. SE Saloon. Ang pinagkaiba niya, naka 4-wheel disc brake na siya. Ay, gano'n? Tapos may ABS. 95 to. Yung pagbuo ko sa kanya, parang incline sa income ko. Bakit so ano to? Medyo, ano ba yung Nissan Sentra? Medyo mahirap ba pyesa niyan? Actually, papi, namurahan ako sa pyesa kasi nito eh. Kaya, kumpara sa mga Honda, no? Honda Civic. Nung pagdating ko sa B13, pero nagulat ako sa presyo. Like, bawa, trunk, nakakuha ko 1,000. Isang buong... Nalata na yun. Isang buong trunk na yun. Tapos, dashboard, nasa riwa, walang punit. 1,000. Magkano yun sa mga Corolla tsaka sa Honda Corolla Civic? mga 6K, 8K eh, di ba? Yun, 1,000. So doon kasi pumapasok yung hindi nila masyadong in demand yung Oo, Nissan, tsaka, di ba, underrated eh. Underrated Oo. yung ano. Kasi ang alam natin, pagka yung mga bumubuo talaga, Civic, Corolla. Yung B13, underrated, di masyado napapansin. Kaya siguro ang mura ng pyesa. Tapos, ang dami nagkakatay. Yun, syempre pagkatay, parts out, may kamurahan. Ang mahal lang, yung mga masasabi mong galing Japan, yung mga Japan surplus yun. Medyo may presyo siya, pero hindi pa rin siya ganun kasing mahal ng mga Honda. Pogi naman ang Nissan Pops eh, no? Actually gusto ko rin ng ganito guys, kasi ito yung parang ka-level ng Corolla na kahit hindi mo lagyan ng mags, lagyan ng kung ano ng body kits, pogi pa rin eh, no? Tsaka marami din siyang muka. Diba, GTS1, may GTS2, may Churo Gen 1, Churo Gen 2. Ang dami rin niyang muka, parang small body rin. May mga wagon face, may Sprinter, FX, mga ganun. Ang dami mo rin siyang pwedeng gawin sa kanya. Kaya ano, masarap siyang gawing platform for sa pagbubuo. Kamusta naman yung difference nito Pops sa sa ride kumpara dun sa mga nasakyan mong ano? Sa lahat ng ano ko, ng naging sasakyan ko, hindi to hindi to parang in general as a brand. Sa
mga na-experience ko lang sa mga naging sasakyan ko, ito talaga yung pinaka-komportable. Kasi ang lamig ng aircon, tipid naman sa gas, hindi naman siya mahirap i-start. Anytime ko siya kailanganin gamitin, iatid niya ako. Kumbaga, gas and go literal. Oo, papi, kahit nung time na nabili ko siya na kupas-kupas, may mga tama. Kasi nung time na yun, syempre, hahanapin mo. Dapat maayos yung makina eh. So kahit ganun na pangit yung itsura niya, kupas-kupas, mukha na pabayaan, binili ko kasi alam ko yung makina nasa magandang kondisyon. Sa sobrang ko nito, love na love ko to. Ano talaga? Ito na yung hindi mo na pakakawalan. Hindi na talaga. Pinakasalan ko na yan, Paps. May marriage contract kami dyan sa sa second glove wife box. mo na to? Oo. Nakapangalan na sa akin yan. Ayun mo, ganda boy. Yun Kasi talaga wala talaga akong plano ng ibenta to. Pero as of now, wala ka ng ibang binubong 90s car. Wala, ito lang ang sasakyan ko. Ito lang talaga. Di ba may mga B13 din na carb type, di ba? Ito ano to, EFI na to? EFI. CCS, yung GA16DE. So ano yung mga lumalabas na carb type? Sa mga lek, alam ko pagdating ng super saloon pataas, yun mga naka-ECCS yun. Sa B13 Masasabi mo na pagkukuha ng Nissan B13, ang kukunin nila yung SE Saloon. SE Saloon. Para sa akin, yun para sa akin bibili ka ng super saloon, parang i-aim mo rin na i-disc brake mo yung likod eh. Diba? Kung hanahanap ka rin eh. Hindi kuha ka na ng SE Saloon, hindi rin naman nalalayo yung presyo niya pag binili mo sa ano. Actually, yung iba nga pa, tropa ko, kwento na ng tropa ko. SE Saloon niya, 20K. 20K niya lang nakuha. Huh? Ang mura. Oh, mura pa rin, Ang mura ng Nissan, pre. Eto naman, nakuha ko to dati, 60. Medyo mataas yun sa'yo. Oo, nung time na yun, wala talaga akong makitang SE Saloon eh. Biruin mo 90s, di ba? 90s car, tapos naka 4-wheel disc brake stock, may ABS pa. Tapos all power, timing chain, fuel Timing chain inject. to? Timing chain yan. Lahat, puta. alam ko lahat ng Nissan, Paps. Ganun? Timing chain. Kaya nagtataka ako, bakit underrated ang Nissan? Kasi yung features niya, alam mo yun, Parang ando na parang So, modelo yung modelo features na niya. yun, boy. Oo, sa muna, ultimo nga modelo ngayon, di ba? Naka-drum brake palikod. 95. So, ano ang sumunod na B14? Hindi, aware ka ba nung year lumabas yung B14 o hindi? Siguro 96, 97. 96, mga 97, ganun no? siguro. So, ito yung last batch talaga. Mm. So, sa pintura naman, kasi tingnan natin yung paint guys ha. Tingnan mo naman, oh. Napakakinta brito, boy. Sabi ko kay Pops kanina, para tong ano, yung mga Mazda na ano, CX-9, Parang CX-7, Soul Red, no? Mazda Soul Red. Soul yung Red. Ano. Gandang-ganda talaga ako sa kulay ng Soul Red, ng Mazda. Yun din talaga yung Yun iname talaga, mo? Ay, oo. okay. Talagang nung lumabas yung Mazda 3 na naka Soul Red, lalo yung hatchback nun, ang ganda talaga sa mata eh. Yun, kahit pa paano, medyo doon natin Kuha naman eh, oh. Tignan natin dito sa ano, side profile. Doon natin kinuha yung kulay na inspirasyon. Itong mags na to, Pops. JDM swirls na 14s. Meron dyan makukuha ka na medyo madali, 13s. Kaso masyado siya maliit, tsaka masyado siya makitid eh. Etong 14s, yan daw yung rare. Kumbaga ito yung OEM stock look, ganun. Ng GTS1. Ng GTS1. Ng Swirls talaga? Oo, naka-swirls talaga yun na stock. Okay. May pogi rin, oh. Yan, yung mga ganyan, mga binibili ko na lang pikit mata, Paps. Magkano yung mags na ganito? Kung pwede mo ma-share sa amin. Actually, hulugan lang yan. Nakuha ko eh, sa tropa ko. Pero may 25 to 30 na sa ganun. Yung apat na yun Ang katino para sa stock, eh, no? Ay, naka-disc Kaso brake yung siya, sinasabi ko nga, di ba? Like yung mga ganyang pyesa na rare, sa ngayon wala kang pera pero may mabibili, meron kang, kumbaga may mailalabas ka para mabili siya. Para sa akin, samantalahin mo eh. Kasi hindi nalalabas, baka dumating yung araw, may pera ka na nga, wala naman nagbebenta. Yun lang. Paano ka magkakaroon? Yun lang sa akin. Unlike yung pera, kikitain mo naman yun. Tama. Pero yung mga opportunity na may lalabas na item na ganyan, grab mo na. So ito ang kanyang interior. Ito nating special naman dito. 90s na 90s din, eh, no? Stock lang yan. Okay. Ito lang ang pinagkaiba. Ito, Shopee ko lang binili ito eh. Kasi kamukha niya rin yung sa GTS eh, na shift knob. Yung shift knob. Okay. Medyo may pagkaganito yung itsura nun. Tapos ito, GTS steering wheel. Ito may price din to eh. Pero sinwerte lang ako sa tropa na nung bumili siya ng Sentra, bago pa lang siya, nabudol. Shoutout kay Justin. Papi, paupo ako, ah. Sige lang, Paps. Parang ano siya, guys, no? Ang tawag dito, parang ang liit ng lahat, no? Ang liit nito, no? Tsaka medyo makitid siya kumpara sa Manipis, ibang no? ano eh. Ang laki ng pinagkaiba nito sa B14. Kasi yung B14, nung nakasakay ako, ang ano niya eh, ang Medyo luwag maluwag. niya eh, lalo sa likod eh.
Alek ito na parang makitid nga siya. Eh, hindi naman ako malaking tao. Sa'yo maluwag. Bagay sa akin. Bagay Sa'yo sa akin. maluwag, no? Ganyan pa nga sa akin. Oh, sagad pa nga yan sa akin eh. Oh. Kasi maliit lang. Paano yung driving ano mo? Yan, ganyan. Yan, ganyan ka mag-drive? Ganyan na ako mag-drive. Butyon lapit ah. Sakto lang sa akin. Testing natin sa akin. Eh, pag ikaw matangkad ka eh. Maluwag naman, pre. Sa akin maluwag, oh. Sa'yo, kaso wala nang sasakay sa likod. Ay, ganun. Oo nga, no. Wala nang legroom sa likod sa'yo. Armrest niya na ito na. Oo. Ang baba, Stock no? yan. Stock lang naman to. Pero ano siya, tol, malinis, no? Malinis. Oh. Ito yung sinasabi ko sa'yo, Paps. Ito yung 1K? Dati may 1K lang yan. May punit yan dati, yung nung stock ko nakuha. Putok. Ay, 1K. Isang buo. Pero mahirap baklasin to. Tanggal lahat din ka. Tanggal lahat din. parang Dito ako magsisimula eh. Tatanggalin mo to, mga tornilyo niyan. Actually, kaya rin ako na in love dito. Parang nakikita ko sa kanya kamukha siya ng may pagka BMW E30 yung dating niya. Ay, para oo sa nga, akin. no. Sa headlight. Sa Oo, itsura, no. sa Yung harap. sa mukha. Tsaka sa shape. Kaya gandang-ganda ako sa Hindi. E30 na. Kamukha lang kasi GTS1 to. Pero kung yung Hindi. stock kamukha din. Di ba Siguro sa yung GTS1 E36 niya. kasi Parang yung sa mababa eh. GTS1, oo nga. Yung stock na ito, di ba manipis na yung mukha? Eh, yung GTS1 yung bumaba kaya ayun ang kamukha. Basic Basic na talaga, police no? car. Ganyan lang naman sa 90s dati. Wala naman masyadong high-tech sa atin eh. Pero ano na siya, All power. All power na ano. Panis yung Corolla ko rito. Hindi naman. Tapos lahat ng ano yung mga nasisira dito sa interior, mga nababasag, gano'n. Ang madalas mabasag ito. Yung center panel. Center panel. Ang dami ko na nakita may mga crack-crack dito eh. Yung dashboard nababasag rin parang sa Corolla. Natutuklap. Yung pumuputok. Oo, parang gano'n. Okay. Dati kasi ganun siya eh. Ewan ko ito sana magtagal. Pero ang tagal na nito eh. Ito ilan na tinakbo? 227 na to? 227 Actually, na? ito, mali ko nga yun dati. Nakipag-swap ako ng gauge. Kasi ang habol ko lang doon, yung clock. Yung clock kasi nito ngayon buo. Yung dati ko kasi, putol-putol yung digits. Yun, 190, nasa 190 lang to. Nung time na nag-swap kami ng, ng gauge. Ito, nasa 220 ko nakuha. So, may 30,000 difference. Nagano? So, siguro nasa na to ngayon. Sakto 200, mga ganun. 200. May seatbelt sa likod. Wala nga lang, yung sa gitna, yung Armrest. armrest. Pero may iba, nakaganon eh. Yung nata, Ano Japan. May defogger pa. Oo. Okay din to eh, no? Kaya hindi ko alam, Ang papi, mini car, bakit underrated eh. Pogi rin. Actually, Hindi guys, ko alam bakit underrated ang Nissan Sentra. Kasi Pogi siya. ito may features, di ba? para sa number one, malamig aircon, comfortable. Tapos yung best thing doon, guys, yung presyo, mas mura talaga Mas to. mura talaga. Kaya hindi ako masyadong Sa mga project car ko, dito lang ako umabot sa pintura stage. Yung patapos na talaga, gano'n. Ito lang yung napapinturahan ko. Kasi nga, nabuo ko siya na i-restore ko yung kondisyon ng sasakyan. Yung wheeling ka talagang tapusin, gano'n. Kasi hindi siya ganun kabigat sa bulsa. Pwede natin masilip yung makina nito. Madumi. Silipin na natin kung totoo yung madumi na to. Madumi nga to, papi. Silipin lang natin. Ayan, ganyan lang yan. Pero EFI, naka-headers. Ayan, headers. Ang laking bagay niyan. No headers. Ng headers na yan. Kasi yung stock, mapapansin mo doon, ganyan. Tapos mag-share na kagad sila. Kumbaga parang 4-1, naka 2-1. Parang 2-1 nga halos eh. Kasi yung dalawang tubo na to, dalawang butas na to, nag-share ng isang tubo. So sakal na sakal yung makina. Kaya nung nag-headers ako, ano niya, ang mas lumiksi siya. Tapos Lumakas mas sa gas. Hindi, mas tumipid. Oh? Mas tumipid Okay. sa gas. Mas tumipid, tapos mas may power ka kasi hindi sakal yung engine mo. Pero, masigip siya, no? Oo, kaya ang Masigip, daming mekaniko. Kaya ang dami raw ng mekaniko na may ayaw niyan. Kasi minor na oil gagawin, touch gun pa, napakasikit. Yan, ano rin yan. Upgrade mo na to. Recommended ko yan. Kasi nung time na wala akong ganito, parang ilang months lang, grabe yung oil dito eh. Sa manifold eh. So yung oil na yun, makakadumi siya dito sa IACB mo. Ngayon, papangit ang menor mo. Kamusta naman ito, Paps? Pagdating sa pyesa, yung mga distributor, alternator, yung mga ganyan. Hindi kayo mahirapan talaga. Ang dami kasi nagkakatay. Okay. Tsaka mura yan. To, yung mga dati Paps, ano lang to. Diba to, distributor na may sakit. Dati wala yan, expose yan.
Yung wire niya na 4, nakatusok lang ng ganun. Hindi naman sa top, pero wala siyang parang housing. Walang bahay. Kung mababasa. Talagang nakatusok lang na ganun dati yan. So ito yung sa ABS. Ito lang yung pinagkaiba Module, sa Super Saloon, wala yan. Kaya pag maghahanap ng SE Saloon, make sure na may ganun. Ay, yun ang hahanapin. Yun yung ABS kasi. Paano mo malaman, Paps, gumagana pa yung ABS? Ipreno mo ng mabigat ko. Merong ano doon, may maririnig mo siya magti-trigger pagka nag-start tayo umanda. May gaganon. Ano? GA16DE. GA16. Oo. Okay. Ang kadalasan pinapalitan dito, Paps, SR20, no? Oo. Sila idol nating Gab. Yes, sir. May plano ka bang gumanon? Wala, Gumingin? papi. Wala. All the way ka dito? Oo, kasi sa akin, syempre performance engine yun eh. Eh ako hindi naman ako nangangarera. Hindi rin naman ako mahilig humataw sa kalsada. Parang nasasayangan ako doon sa potential ng makina. Kung mapupunta siya sa akin, no? Kasi yung nga, parang hindi ko magagamit. Parang baka yung makina mismo yung magsabi, ano ba naman tong amo ko? Ang bagal. Ayaw ka hatawin, gano'n? Kung hindi naman nasira pa or kailangan palitan, di ba? Oo. Dagdag gastos lang yun, no? Siguro pag nasira, tapos may magandang offer, No? ganon. Okay. Siguro madedemonyo tayo doon. Wag naman sana. Pero ang ganda kasi, guys, parang ano lang ito, a car, no? Parang gano'n. Ayun, yun car. lang. Basic car. Basic a car, no? Yan lang talaga. Saka hindi siya pangit eh, no? Actually ako, Paps, wala na akong pakialam eh. Pwede ba natin masara yung hood? Pakita natin yung medyo E36 face, oh. Kunwari gawin mo yung grill, hatiin mo sa gitna. 'Di ba? Hatiin mo sa gitna. So, malayo headlight pero gawin mong dalawa. halos. Oo. 'Di ba? Yung tindigan lang, tsaka yung shape. Ayun, oh. Pogi din. Tsaka ang ganda ng kulay, Paps. Maganda yung red na napili mo. Jay Borja ng Tensai Auto Works. Sa kanila yan. Sila Siya ang nag-paint. gumawa niyan. Oh. Ano ma-advise mo para sa mga gustong kumuha ng Nissan Sentra in general? Sa akin, actually, di lang sa mga Nissan Sentra eh. In general na lang na mga bumubuo. Sa akin, wag magmadali talaga. Kasi pagka mas masarap actually pag nakikita mo siyang unti-unti na nagbabago eh. Like nung time na binubuo ko to, kupas-kupas nga siya. Tapos papalit ako ng mukha, mga ganyan. Unti-unti ko siyang hanggang sa last na yung pintura overall. Then, unahin din siguro, pinaka-importante, syempre, yung anything na related sa pagtakbo niya. Like yung makina, suspension. Kasi aanin mo yung ang pogi ng auto mo, formado, hindi mo umaandar, 'di ba? Parang magmumukhang diecast model tuloy. 'Di ba? Ano? Magmumukhang diecast model. Unlike pagka umaandar yung sasakyan mo, kahit medyo hindi pa ganun kapogi, at least umaandar. Pwede mo gamitin talaga. Oo, Papunta magagamit. sa bibilihan mong paint shop, di ba? Tapos magagamit mo ng pamilya nyo. Huli nyo na yung mga anything na pampapogi. Pag safe na kayo sa engine, sa suspension, cooling system, most importantly, pag safe na doon lahat, tipong kampante ka na kahit saan mo siya dalhin is hindi ka magkakaroon ng aberya. That's the time siguro na doon ka na sa papogi stage. Bago natin ituloy ating video, gusto ko muna i-share sa inyo na favorite ating betting site which is ang 1xBet is to improve na ngayon 2024. So everyday ang 1xBet is pinapaganda nila yung ating user interface pagdating sa ating cellphone. So ngayon 2024 dahil nga meron na silang sariling application sa phone, syempre mas madali na mag-cash in and mag-cash out at syempre mag-deposit para makapag-bet tayo. So paano nga ba i-download yung 1xBet? Napakadali lang nito guys. Search lang sa Play Store or sa App Store. Android or iPhone, meron niyang application sa phone. So punta lang kayo sa App Store or sa Play Store nyo, search nyo lang dyan 1xBet, tapos lalabas yung window na yan. Share ko lang sa inyo guys, dati kasi wala silang application sa phone. So nag-operate sila via links lang. So ngayon, syempre mas madali na. And syempre, mas reliable to kasi hindi na kayo mag-click ng kung ano pang link. Anyway, meron tayong voucher para makatanggap kayo ng $100 from 1xBet. And from me, no? So papakita ko mamaya kung paano nyo malalagay yung voucher natin. Lalagay nyo lang rich potato, tapos makukuha nyo yung $100 na voucher na parang panimula kung tawagin. So first deposit nyo, lagay nyo yung voucher na rich potato, tapos makukuha nyo yung $100 na yun. Anyway, kapag na-download nyo yung application na 1xBet, mapupunta kayo sa page na to. So tara! So napakadali lang mag-register dito guys. Siyempre click nyo lang yung green sa taas, register. Tapos sa code dito may lalagay yung phone number mo. Ito rin yung gagamitin mo pang login mo. Tapos dito nyo magagamit yung rich potato na code. Siyempre $100 yan guys na bonus, di yan pesos, dollars yan. So napakadali lang mag-register, makakapag-bet ka na agad. So siyempre kailangan mo maglagay muna ng pera para makapag-bet ka dito sa betting site. Kaya nga siya betting site, diba? So maganda sa betting site na to, sobrang daming laro. Siyempre meron ditong football kung fan ka ni Messi o ni Ronaldo. Tennis, meron din. At siyempre yung paborito ng
no, hindi mawawala talaga dyan yung basketball. Pwede ka tumaya dito, NBA, PBA, at kung ano-anong liga pa. Yun ang maganda dito sa 1xBet, sobrang daming varieties ng mga laro. Sobrang user-friendly ng app na to, so hindi ka talaga malilito, hindi ka maliligaw. Tapos masingit ko lang, no? Parang may Fortuner ka na kotse eh. Fortuner ba yan? Hindi. Hilux. Remote niya lang yan. Ay, ganun? Oo, remote niya lang yan. Parang kasing, pakita Ito, natin. Parang Fortuner eh. Flip key pero wala namang blade. Kasi iba eh. Hindi ko may pasok dito eh. So, ito yung unlock nito. Oo, ayan. Unlock. Tapos pati trunk. Ayun o. Oh, panis. Pwede ba masilipin trunk? Pwede. Trunk raid. Pero madumi ah. Silipin natin. Yan ang mga sign na karga. Ito may scab. Parts out. May scab, no? Scab ba yan? Oo. Eto, resonator ko dati. Nung hindi pa ako nagpa full exhaust. Okay. Maliit din ang trunk. Maliit. Lahat nga dito maliit. Ako rin naman maliit eh. Yung asawa ko rin, hindi naman malaki. Saktuhan lang. Saktuhan lang. Okay. Basic nga lang to. Pwede. Talagang no? basic car. Pero Pops, yung plaka mo ni UP. Oh, Paps, kasi wala talaga tayong magagawa rito eh. Ano yun? Stock to ng Sentra? Etong Ganyan garnish na na to. Sa Gen 1, ganyan. Sa Gen 2, medyo abot hanggang dito yung red. Yun lang ang pinagkaiba. Pero yung size nito, talagang ganyan lang kaliit. So lahat, sinasabi mo, lahat ng Sentra dati, ni UP lahat nila? Siguro kung may garnish. Kasi yung mga lek na stock, wala namang ganito eh. Yun talaga mahaba. So, kahit Europlate, pasok. Oo, maano mo yun. Pero sa pagka may garnish ka, talaga no choice kundi Yuyupin. either tatabasin mo or itutupi mo na lang. Sayang, ganda ba naman ng plaka? Kaya nga eh. Hindi ko nga rin alam bakit ganyan ginawa nila eh. Pero at least... Parang ano kasi yan, kasukat sa Japanese plate. Yung ganyan square lang. siya. Oo. Kaya ganyan lang siya kaliit. Para pala sa mga magtatanong kung let's say sila napanood nila tong video, sila PHDM na B13. Ano yung mga kailangang bilhin or palitan para makapag GTS 1 or GTS 2? Kung Gen 1 yung kanila, eto fit na yan. Papalitan, bibili ka lang nito, Sunny Grill. Actually, itong SE Salon, Gen 2 to. So, lahat ng mga Gen 2 dyan, ginawa akong Gen 1. Eto, papalitan mo to. Yan, isang buong harap na yan. Yung sa Gen 2 kasi, eto plastic eh. Sa Gen 1, bubog. Tapos, magpapalit ka nito, yan, pati to. Yung filler? Oo. Yung Gen 2, parang 3-piece yata yun. 2-piece. Dito, tapos yung grill niya, abot hanggang dito. So, tas sabay filler ka ulit dito. Ganon yung Gen 2. So, ito Gen 1 tong sa'yo? Gen 1 na yan. Gen 1 mo? Oo, kumbaga. Gen 1. Okay, tapos yung bumper? Bumper, parang plug and play naman yan. Kahit naka Gen 2 ka, plug and play naman yan. Yun, tas etong fog light, parang detornilyo lang yun sa crash bar eh. Parang gano'n. Tapos sa gilid, side skirt kasi naglagay rin ng side skirt, di ba? Side skirt, bubutasan mo lang. So, ibig sabihin, kailangan nila bumili ng bumper, side skirt, tsaka ng, Sa likod. rear Rear bumper ng Gen 2, parang ganyan na siya. Parang medyo may parang may chin na rin sa likod. Ngayon, kung gusto mo nga kasi ng GTS 1, hindi kasi one piece yun eh. Talagang may chin siya eh. So, yun ang papalitan mo. Yun ang mo. Pero hindi siya ganun kakomplikado. Hindi talaga. Sino gusto mo i-shoutout or batiin bago natin tapusin yung vlog? Siyempre, family ko, lalo yung asawa ko, si Shane, na supportive sa akin. Kahit medyo inaaway na ako minsan pagka tinatambay ako. Yun, asawa ko, anak ko, si Calvin. Tapos mga kaibigan ko, mga pinsan ko. Tsaka lahat ng napagbilang ko ng pyesa. Siyempre, hindi naman ito mabubuo kung hindi dahil sa kanila din eh. Shoutout. Tsaka sa mga inspirasyon ko. Sila Paps, Nico, Roque, sila Gabriel. Yun, kasi sila ang dahilan kung bakit ako GTS eh. Kung ba't ako napa B13. Kung di ko nakita yung mga sasakyan nila, siguro hindi ako nakaganito. Actually, papi, marami pa yan. Kung sasabihin mo talaga na straight GTS 1, madami pa yan. Pero sa akin, sa ngayon, parang lalo sa interior, parang hindi naman ako masyado nag-aasam doon. Ang gusto ko lang siguro, palit ng salamin, makakuha ng mga walang gas-gas dito, yung mga goma na crack. Yan lang. Ang mga abubot na lang. Ganun na lang. Parang na ako eh, parang Satisfied na. satisfied naman na ako sa kanya talaga. Ito, last Pops tanong. Sa mga 300k na budget, mga 250k, tindigin na yon. Oo, tsaka nakamakina na yun. 250k? Oo, sa Nissan na Actually, baka nga hindi lang 250, baka less than pa eh. Mga 200.
Baka nga Tindig less na than yun. pa. Tapos naka SR20 ka na nun. Mura talaga. Ano, may bibili na naman tayong bagong project yan. Pag ganito ka na rin, tangik. Okay. Sobrang, basta ako, sinabi ko na sa'yo, kasi galing na ako dyan sa mga brands na yan eh. Dito talaga, parang, alam mo, na-shock ka, culture shock, parang ganun yung ano. Ganun lang kamura. Siguro ang mahal lang yung SR20 mismo. Pops, salamat ulit Thank you, Paps. sa pinakita mo yung napakagandang B13. Actually guys, Pops, bihira talaga ako nakakita ng buong ganito. Kasi kadalasan, faded yung pintura. Yung mga nakikita ko sa kalsada, di ba? Faded yung pintura, ganyan. So masarap lang makakita ng ganito na malinis, na buo. Tsaka, Paps, ang sarap sa feeling na yung itsura niya dati, na parang napabayaan, nakala mo junk na. Tapos, ngayon ganyan na siya. Parang sobrang fulfilling nung pakiramdam na actually nagugulat nga yung ibang mga nakakita eh. Nung kinuha ko yan, sabi ng chewing ko, oh, di ba yan ay mga pinapasabog na lang sa pelikula? Tapos sabi ng lola ko, kumuha ka na naman ng bulok. Mga ganun. Sabi ko sa isip ko, tayo nyo lang. Ayan. Ayan na, ngayon. Diba? Gandang-ganda sila ngayon. Mapapanood na nila sa vlog, no? Mm-hmm. Papanoorin mo sa kanila. Papi, salamat ulit. Thank you. Pinakita mo yung napakaganda mong kotse. So anyway guys, sana mahikayat kayo na bumuo ng ganito. Buhayin natin yung hype ng B13, Sir, no? magsusuko. Nissan Sentra, no? Oo, actually, kahit hindi na Nissan Sentra, bahala kayo kung anong gusto nyo. Sa 90s car, no? Kung saan kayo masaya, yun ang buuhin nyo. Huwag Oo. yung masyadong isipin yung sasabihin ng iba. Okay. Saan kayo masaya. Tulad niya, underrated, di ba? Hindi pinapansin. So what? Tama. Dito ako masaya eh. Ganun lang. Sa point A to point B, walang problema. So yun lang guys, so, sana na-enjoy nyo yung vlog natin na to. At nagandahan din kayo, no? Sa B13 na ganito. GTS 1 talaga para sa akin the best. GTS 1, no? So yun lang, sana na-enjoy yung video natin na to. Kita-kits sa mga susunod na episode. Peace out. Peace out.